Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Gawa ng mga Apostol. Samantala, walang ibang hangad si Saulo kundi parusahan at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Ngunit nang malapit na siya sa Damasco, biglang may kumislap na liwanag mula sa langit sa paligid niya. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang tinig na nagsabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot siya, "Sino ka, Panginoon?" At sagot naman sa kanya, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka ngayon at pumasok sa syudad, at sasabihin sa iyo roon ang dapat mong gawin." May alagad naman sa Damasco na nagngangalang Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias." Sumagot siya, "Narito ako, Panginoon." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa daang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang taga-Tarso na nagngangalang Saulo. Nananalangin siya ngayon at ipinakita sa kanya na pupuntahan siya ng isang lalaki na nagngangalang Ananias at papatungan siya ng kamay upang makakita siyang muli. Noon di may nalaglag na parang mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya at nagpabinyag. Kumain siya at nanumbalik ang kanyang lakas. Ilang araw siyang nanatiling kasama ng mga alagad sa Damasco. Agad niyang sinimulang ipahayag sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tulad ni San Pablo, handa ba tayong baguhin ni Jesus ang direksyon ng ating pamumuhay alang-alang sa kanyang banal na layunin? Ano ang ginagawa natin sa kasalukuyan? Maaaring gamitin ng Diyos para pagsilbihan siya. Lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos. Ikaw man po ay pari, laiko, madre, at kung ano-ano pa pong uri ng pagsisilbi sa ating Diyos at sa ating kapwa. Lagi po tayong tinatawagan na magbagong buhay. Ang pagtawag ng pagbabagong buhay ay hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, kundi sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang nagiging daan natin patungo sa buhay na ninanais ng Diyos sa atin. Ano ba ang buhay na ninanais ng Diyos sa atin? Ang buhay na ninanais ng Diyos para sa atin ay ang buhay na kasama siya, kasama ang lahat ng kanyang mga nilikha sa kanyang kahariang walang hanggan. Noon pa man nais na ng Diyos na tayo ay makapiling niya. Pero ang mga tao na rin ang matigas ang ulo at ayaw sumunod sa Diyos. Kaya ipanalangin natin ang bawat isa na magbagong buhay kahit sa panahon na tayo ay nasa grasya ng Diyos at alam naman natin na hindi tayo perpekto bilang isang tao. Tayo ay tawagan nawa ng ating Panginoon at tayo ay maglingkod sa Kanya at sa Kanyang itinatag na simbahan dito sa lupa. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ingat po ang lahat. God bless you all po.